As the country heads into a long weekend, expect scorching heat all over the Philippines with feels like temperatures in some provinces hovering in the high 40s. Heat index in UP Los Baños, Laguna could soar up to 50 degrees Celsius, while San Ildefonso, Bulacan may get 47 degrees Celsius. Other expected to experience 43 to 44 degrees Celsius heat index include Tarlac, Cavite, Batangas, Isabela, and Aurora. Everyone is urged to stay hydrated, to avoid direct sun exposure, and to watch for signs of heat-related illnesses. And to know more about the heat index in the coming days, let's bring in Pag-asa weather forecaster Benison Estareja live via Zoom. Good evening, Benison. Welcome to the big story. So how hot will it get? Good evening, Ma'am Ces and all our viewers. We're seeing that the scorching hot temperatures and the high heat indices will continue in the coming days. And this is mainly due to the easterlies po, or yung hangin galing po sa Pacific Ocean. Yung nakita po ninyo kanina, ito yung forecast for Thursday, yung mga pinakamatataas na heat indices. And pagsapit po ng Friday, most likely yung mga areas in Cagayan Valley, such as Cagayan, Isabela, will have yung tinatawag po natin na dangerous levels of heat index, which is 42 degrees to 51 degrees Celsius. Kasama na rin dyan yung Central Luzon, Pangasinan, northern part of Quezon, Cavite, Camarines Sur, Northern Samar, Iloilo, and then Butuan Sea. Benison, nakakagulat yung Los Baños na umabot ng 50% yung feels like, ano? Kasi traditionally, nakikita natin yung mga Pangasinan, Cagayan, pero yung Laguna, hindi madalas na umabot ng ganong kataas. Tama ba? Yes, good observation po, no? We're seeing kasi na merong mga areas na bagamat comparable dun sa ibang lugar like Pangasinan, like Cagayan, na mataas po yung kanilang air temperature plus yung moisture content dun sa kanilang lugar. During that time, sa Los Baños po kasi hindi kataasan, hindi naman highest yung air temperature, pero dahil sinamahan ito ng mataas na moisture content, nag-contribute siya sa pagkakaroon ng napakataas na heat index. May kinalaman ba yun, Benny, sa easterlies? Or ano yung reason kung bakit? Kasi medyo landlocked ang Los Baños. So kung ikumpara natin sa Cagayan, ganyan, Pangasinan, sa may dagat yun. So talagang maalinsangan. Pero anong nagyayari sa Los Baños? Isama na rin natin yung San Ildefonso sa Bulacan na mataas din yung heat index. Yes, maaaring isang factor po dyan is because of the easterlies, yung mga nasa eastern side ng mga lugar, even though they're experiencing yung first impact of the easterlies, nasasamahan ito ng combination of mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng tanghali. So nagfa-factor in yun para mabawasan ng bahagya yung kanilang heat index as compared to those areas in the central portion of our country na halos hindi po nagkakaranas ng mga pag-uulan plus direktang init ng araw, halos walang mga clouds, nagko-contribute yun sa pagtaas po ng heat index. Well, Benison, itong 50 degrees, no, pati 47 degrees Celsius, forecast lang ba yan o did we actually hit those heat indices? Kahapon po, yung actual, yes, 50 degrees umabot po talaga dito sa may Los Baños. Yung forecast kahapon na 50 degrees, nabago po yan, na-adjust na siya into 40 to 41 degrees na lamang po for Los Baños. And may mga lugar talaga na sadyang kahit sabihin natin po na i-forecast po natin that it could reach up to this level, most likely may hirapan tayo na ma-achieve yung ganong forecast po knowing na meron nga talagang element po of determination ng moisture dun sa air temperature, yung contribution po ng moisture. Okay, Benny, nakausap namin yung Pag-asa, I think last week, ang sabi, hindi naman daw nakikita, no, that this year will trump the heat of last year, which was the hottest year in recorded history. Pero ano bang magyayari? Are we expecting thunderstorms? Mainit pa rin because kanina may thunderstorm advisory sa Metro Manila, pero parang di naman, personally, ako nakaranas ng mga pag-ulan. Yes, wag lang din po ma-misinterpret yung kapag sinabi po ng Climatology Division that it would be less hotter this year as compared to last year because last year po nagkaroon ng El Nino, magiging mainit pa rin naman and definitely mararamdaman pa rin natin yung alinsangan na usual na nararamdaman na natin in the past few years and even decades, no? At yung mga thunderstorms, definitely at some point nagkakaroon talaga ng mga thunderstorm. It's just very difficult to predict kapag po mga thunderstorm during April and May kasi napaka-small area lamang po yung nako-cover niya kaya siya tinatawag po na isolated or localized. It only happens within a certain locality.
Kaya maaaring nararamdaman po dito sa may area ng Fairview, but pagdating dito sa may parting Cubao and other parts of Metro, hindi siya na-experience. Timing pa naman na ang mga kababayan natin ay pupuntang outdoors ngayong Holy Week break. Ano bang advice mabibigay natin sa kanila? Yes, so whether we are going to our yung mga bakasyon natin ng mga destinations or dun sa magpe-penitensya tayo, pupunta tayo sa mga pilgrimage sites, make sure po na hydrated tayo lagi, no, because we are going to expect na magkakaroon pa rin talaga ng mas matinding init, lalo na kapag tanghali. Yung pinaka-crucial na time po is 10 a.m. to 5 p.m. Actually, mainit pa rin po, no? Pero yung peak talaga is usually sometime between 2 to 4 p.m. We are advising them na lagi magdala ng pamaypay or yung bago na ngayon na fan, tapos sombrero, payong, at saka po, lagi po makinig din sa mga heat index advisories ni Pag-asa. Okay, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Forecaster Benison Estareja.